Kumalat ngayon, mga kababayan, yung pahayag po ng isang nagpaabot po sa atin na meron pong binato na laptop, mga kababayan, nung nagwala daw itong si Sarah. Okay, marami na naglabasan na ngayon na ang kanya pong binato ay kanyang kanyang abogado din, mga ka-GP Natics. Ngayon naman, panibagong problema na naman ata ito ni Attorney Michael Powa. Mukhang nilaglag si Sarah, mga kababayan. Bakit kanyo? Kasi noon, nung lumabas po yung 16 na private lawyers nitong si Sara Duterte, sinasabi nila ito daw ay pro bono or libre lamang daw po, mga ka-GP Natics. Hindi ko na po nakuha yung mga pahayag na yan dati, pero lumabas siya, di ba? Nasabi pro bono lang daw sila, mga kababayan. Pero hindi tayo naniniwala dahil mga premyado na mga abogado ito. Dahil talagang, di ba? Narbasa, ano ba? Mga ka-GP Natics, yung kanilang law firm, talagang malaki yan. Ngayon naman, sabi ni Attorney Michael Powa, mga ka-GP, hindi daw libre, mga kababayan, yung mga abogado na yun. Ano ba talaga, kuya? Hindi ka nakikinig sa sinasabi ni Sarah. Baka mamaya mabato ka na naman ng laptop niyan. Galing daw po sa bulsa, mga kababayan, ni VP Sara Duterte ang pinambabayad sa mga abogado. Eto na naman, galing daw sa bulsa. Samantalang sabi nyo, di ba, mula 2020 and 2019 hanggang 2025 wala pong mga kababayan, wala pong cash on hand, wala din cash on bank si Sara Duterte. Malamang yung 2026 ganun din. Saan ang gagaling ang pera? Pinambabayad sa abogado kung galing sa bulsa. Attorney, ilang kayong abogado? Oo. 18 ho ba kayo? 16 Fortune Narbasa. Thank you. Texto, Manong Ted. Kasi lumalabas parang ang dami-dami naming abogado. No? Kaya po umabot ng 16 yan kasi we're working with law firms. No? Kumbaga, for example, ako may sarili akong law firm ko. And then yung Fortune Narbasa, which is really the lead law firm here, we engage them. We are collaborating with them. Kaya kami naging 16. So, ibig sabihin, mga associates po kasi yung iba dyan, ng mga law firm. And then, we're working as a team. But it doesn't mean na meron tayong 16 na individually na na-engage na lawyers. Doon mismo, opo. Yung nga po, para mas klaro. Pero attorney, ito po, kasi alam niyo ho, ang klasifikasyon nga, di ba, sa mga abogado, merong abogado de Campanilla, may abogado de Batinga, as in, yung pong Narvasa Law Office na yan, hindi ho naman maitatanggi din. Isa yan sa mga kinikilala. And ang impresyon kaagad, mamahaling abogado yan. Correct. So, dito po sa isyong ito, sa problemang ito, sa kasong ito, mawalang galang lang, sino nagbabayad sa inyo? Ito ho ba'y pwedeng gastusan? Official ho kaya ito na pwedeng sabihin na ang pondo ng OVP ay pinapayagan ng batas na gastahin para sa kasong ito to pay all her lawyers kasi ito naman ay official function, kumbaga. Ay, hindi po, Manong Ted. Again, I cannot, because of any client privilege, siyempre ethical reasons, we cannot disclose kung ano yung detalye ng aming engagement. Pero masasabi ko sa inyo ngayon na definitely hindi po pondo ng OVP ito. Dahil ang kaso, kahit na in relation to her office, is personal to the Vice President as the principal officer. So, hindi po pondo ng OVP or pondo ng gobyerno kung meron mang binabayad sa mga abogado dito. Opo. So, hindi pera ng bayan ang ipambabayad kung may bayad man dito sa mga abogado na siya magtatanggol sa Vice Presidente. Tama po kayo doon. Opo. And thank you for at least putting that on record para hindi naman isipin ng tao na taxpayers' money ang ginagamit. Opo. Paano? Lagot ka ngayon. Inamin mo galing sa bulsa. Sabi, paano na ngayon yan? Basag na naman si VP Sara Duterte. Sabi niya, walang pera sa bangko, walang pera sa bulsa. Pero bakit may pambayad sa mga abogado? Saan ang gagaling ito?
Kung hindi rin ito galing sa pera ng gobyerno, sa pondo ng Office of the Vice President, saan kaya nanggagaling ang pera na pambayad sa mga abogado, pambayad kay Kaufman, pambayad sa 16 na abogado na to? 'Di ba? Yung pang-travel niya. So ngayon lumalala ngayon dahil sa kadaldalan mo, Attorney Michael Powa. Baka mamaya mabato ka na naman ng laptop niyan, ha? Hindi ko sinasabing ikaw yung binato ng laptop nung una. Pero lumalabas sa mga balita, mga kababayan, mukhang si Michael Powa daw yun. Pero sabi lang nila yun, ha? Hindi natin certain yan. Po ngayon, attorney, yung naunawaan namin yung confidentiality na yan between the client and itong mga abogado niya. Na naman, itong mga pwede magpakalat na naman na mga kalaban ng bise na baka naman si Michael Yang ang nagpopondo dyan. Baka na naman yung Sami Uy na yan. Baka na naman mga ang nagpopondo dyan. Paano ho kaya natin po sasagutin yon? Wala pong ganun nangyayari, no? Sa amin, our engagement is strictly and directly with the Vice President. So, sa akin po, gusto ko po pabulaanan yan. Siyempre, hindi natin may iwasan na maraming pundits, maraming magkakalat ng mga chismis. Pero sa amin, I deny any payment or whatsoever kung meron man being received from any third party. No? It's really the Vice President in her own personal capacity. Of course, right now, you can deny, di ba? Mga kababayan, ngayon pwede nyong i-deny yan. Pero paano kapag halimbawa dumating tayo sa Senate, nagkaroon na ng impeachment trial, full-blown trial, mga kababayan, at nabuksan yung mga bank records na ito ay nanggaling yung mga pera, mga transactions, suspicious transaction, covered transactions talaga ay nanggaling dun sa mga drug lords like Sami Uy. 'Di ba? Definitely mga kababayan, ibang usapan na pag yun ay nabuksan. And this question of Ted Filon, mga kababayan, pwedeng magkaroon ng ibang interpretasyon. At pwede po na sumagot ang taong bayan at sabihin, eto nga 'di ba? Eto nga nakita na na nanggaling kay Sami Uy ang mga transaction na 'to. So therefore, we can conclude as well na itong ginagamit ni VP Sara Duterte dito sa mga abogado, pambayad niya dyan, kasi despite the fact, mga ka-GPnatics, in line with the fact na nakalagay dyan, di ba, na sinasabi nila na wala namang pera on hand, cash on hand, walang pera cash on bank. Tapos, they can able to pay, di ba? Itong mga dekalibre na mga abogado na to. So hindi mo maalis yun sa taong bayan, na iisipin yan. Kaya lang, balikan natin, yung sinasabi mo, Michael Powa, yari ka na naman kay Sara. Mukhang mapag-iinitan ka na naman, boy. Diba? Huwag kasing sagot sa mga interview palagi. Baka mamaya yan ang ikapahamak ninyo. Kasi sigurado ako, mabubutas na naman to, mga ka-GPnatics. Diba? Kasi nung una, lumalabas, sinasabi, pro bono to tapos biglang nanggagaling doon sa bulsa daw ni Sara mismo, nanggagaling tong pera. Pero, magic ba yung pera? Kasi wala daw cash on hand wala din daw pera sa bangko. Okay, ibig sabihin, walang liquid asset. Paano kaagad-agad na meron silang pambayad? For sure, milyon ang bayad dito. 'Di ba? Sa pangkaraniwang abogado, acceptance fee, 250,000 na ata per hearing, magkano pa yun? 'Di ba? Sa pagsagot dun sa mga argumento, parang magkano din yun? Ito, hindi naman pangkaraniwang mga abogado dito, di caliber to. 'Di ba? Sa makatuwid, mga ka-GPnatics, parang itong si Sara Duterte, ayon kay Michael Powa, isang magician. 'Di ba? Saan ang gagaling yung pera? Ba't kaya makapagbayad ng di-kalibring mga abogado? Kaya mag-travel, mag-ikot sa buong mundo, magpabalik-balik sa ibang mga bansa. May dala pang mga entourage. 'Di ba? May mga dala pa yan na mga security guard. Security guard. PSG. Security na lang. 'Di ba?
Diyos mio, Marimar, mga ka-GP Natics, talagang hindi na natin malaman. Ano ba talaga ang totoo? 'Di ba? Ano ba talaga? Lagi nyo kaming pinagloloko. Minsan sasabihin nyo ganito. Pagdating sa susunod na mga araw, susunod na buwan, susunod na taon, biglang magbabago yung pahayag ninyo. Ginagago nyo na yung taong bayan. Sabi nyo nung una, pro bono lang. Ngayon na lumabas yung mga transactions ni Sara Duterte, biglang yung pambayad sa abogado ay nanggagaling sa pera ni Sara Duterte. Kala ko naman totoo talaga kaya hindi ako makapaniwala dati, na content ko rin yun na sinasabi pro bono lang daw yung mga abogado na yun. Di ba? Ang alam ko yan, nagsalita pa dyan si Attorney Buko Sabi niyo ganun, no, kalokohan, pro bono. Di ba? Pro bono. Hindi ko alam kung siya yung nagsalita talaga, pero may narinig akong abogado dati na nagsabi, ano, pro bono? Sino maniniwala? 'Di ba? Anyway, mga kababayan, maraming salamat po muli sa inyo at magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Okay? Thank you so much po. Feeling Reyna, no? Di ka libre daw pero di nila kaya ang Committee on Justice. Utos yan ni BP Sara. Mamona Nases. Takot sila 'Di ba? Kumbaga ano lang nila 'yon, front lang nila 'yon. Na matibay, magagaling, 'di ba? Pang-intimidate lang nila yung mga abogado. Pero ang totoo, takot sila. Yung bloodbath naging